Kaya ginawa ng Diyos ang taong mayroong free will o free choice, kapangyarihan na pumili ng anumang gusto niya. Gusto kasi ng Diyos na makita sa ating mga tao na bagaman tayo'y malayang pumili, ang piliin natin hindi yung pagsuway, kundi pagsunod. Mas natutuwa ang Diyos na kung susunod tayo sa Kanya nang mayroon tayong free will, yung kusa natin na pagsunod, hindi sa pinilit niya lang tayo. Pwede naman tayong pilitin ng Diyos na sumunod Pwede naman tayong pilitin ng Diyos na pumunta sa gusto niyang puntahan. Kaya ng Diyos gawin yun Kaya lang, hindi siya maligaya ron dahil lalabas, kaya ka lang sumunod, pinilit ka niya. Para bang kung ikaw, nagmamahal ka sa isang tao, nakita mo, mahal na mahal mo, yung tao napipilitan lang, di ka maligaya ron Maligaya ka kung mapatunayan mo yung minamahal mo, mahal ka rin sa kanyang kusa. Hindi napipilitan lang. Kasi pagka napipilitan lang, hindi masarap yung ganun Hindi masarap sa pakiramdam. Ganun po ang Diyos. Basahin natin sa 1:19 ng Isayas, kapatid na Luz. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayun, sabi ng Diyos, kung kayo magkusa at magmasunurin, ang pagsunod po sa Diyos, gusto niya kusa. Hindi pinipilit. Walang ligaya ang Diyos doon sa pipilitin ka niya na parang ganun nga, Parang hindi ka makaramdam pagka nagmamahal ka, napipilitan lang yung minamahal mo. Parang hindi maligaya ka nun Pero kung mutual, ibig sabihin, mahal mo, mahal ka rin na hindi napipilitan, mas masarap po yun. Parang yung isang magulang din, anak, bili mo ako siopaw. Binili. Wala kang maramdamang masaya ka Kasi sumunod yung anak mo Pero yung anak mo, hindi mo inuutusan, ibinili ka, masarap po yun. Napakasarap sa damdamin ng magulang na hindi mo pinipilit yung anak mo, sumusunod sa'yo. Ang tawag sa Tagalog doon, may kusang palo. Di mo naman inuutusan, naglilinis, tumutulong. Maligaya po ang magulang doon. Ganun po ang Diyos. Ayaw po ng Diyos na pinipili tayo. Kaya yung sinabi nyo na, bakit hinayaan ng Diyos ang tao magkasala? Hindi po. Binigyan niya lang ang tao ng kakayahang mamili. Basahin natin ng Deuteronomio 6:2. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Maliwanag po yan, kapatid. Pinilagay niya yung pagpapala, sumpa, buhay, kamatayan. Piliin mo ikaw yung buhay. Meron pa rin siyang pagmamahal na malaki Dalawa ang mapipili mo, pero tinuro pa rin niya kung ano dapat mong piliin. Pero pwede kang mamili. Pwede kang lumabag, pwede kang sumunod. Mas maligaya ang Diyos sa kusa mo na sumunod ka. Yun po.